Masyado nga ang tuwa nila matapos malaman na isang B-rank ang ating bida at malamang na isa sa mga dragnets. Habang ang isa naman nilang kasama ay pinuntahan ang katawan ng patay nilang kasama, dahilan upang tanungin ng kanilang leader kung ano ang ginagawa niya, at sinabi nga nito na hindi nila pwedeng sayangin ang pagkamatay niya. Kinuha nga niya ang tenga ng kanilang kasama upang ipagpalit ng rewards, sabay sinabi sa kanilang leader na siya na ang bahala o wala na siyang pakialam sa makukuha nilang rewards kapalit ng tenga ng ating bida. Mautak ka talaga, wika naman ng kanilang leader, sabay sinabi na kukunin din niya ang tenga nito pag namatay siya. Pero kailangan nga daw munang hintayin ng kanilang leader na mamatay siya bago yun mangyari. Hanggang sa nakarinig sila ng kaluskos at dito ay sinabi ng kanilang leader na mukhang hindi na makapaghintay ang biktima nila. Gayunpaman ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na mag-ingat sa mga posibleng patibong at tricks ng ating bida. Mabilis nga silang tumakbo patungo sa direksyon ni Shu, at dito ay na-realize ng kanilang leader na patungo siya ng Hilaga, dahilan upang magduda ito dahil ang camp ng Dragnet and Snares ay nasa kanluran. Iniisip nga niya na masyado yatang matapang ang ating bida, kaya siya huminto at nanghingi ng mapa sa kanyang mga kasama, upang malaman kung ano ang sunod na lugar na pwedeng puntahan ni Shu. Matapos nga nilang makita ang mapa ay sinabi ng lalaking may pulang buhok na pwede nilang mahabol ang ating bida pagdating ng White River. Pero biglang nagulat ang kanilang leader nang maramdaman niya ang presensya ng ating bida, at matapos nga nila itong makita ay agad na ginamit ng kanilang leader ang kanyang abilidad at iniwan ng kanyang kasama na nanghihingi ng tulong. Iniisip nga ng lalaki na wala na siyang oras pa para umiwas, kaya nilabas na lang nito ang kanyang aura upang depensahan ang kanyang sarili gamit ang pinakamatigas na parte ng kanyang katawan at ito nga ay ang spine niya. Ngunit matapos tumama ang suntok ni Shu ay napasigaw ito sa sakit, dahil sa nadurag ang kanyang spinal cord. Hindi nga makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan, kaya napapatanong sila kung middle stage lang ba talaga ng B-rank ang ating bida, dahil nadurag niya ang spine ng C-rank cultivator gamit lamang ang kanyang kamao. Pero bigla namang lumabas ang kanilang leader at sinabi na papatayin na niya ang misteryosong dragnet, gumawa nga siya ng kumunoy upang huliin ang ating bida at wala na siyang pakialam kahit pamadamay ang kanyang kasama. Sinabi nga nito na pwedeng patayin ng kanilang leader ang dragnet kung nais niya, pero bakit daw kailangan na pati siya ay madamay sa kanyang pag-atake? Pero muli namang nadurag ang spinal cord niya, matapos tumalon sa kanyang likuran si Shu upang makaahon sa kumunoy at nakuha pang pasalamatan ang lalaking may pulang buhok, bago tuluyang tumakbo dahilan upang mapamura at lalong magalit ang kanilang leader. Pinaulanan nga nila ng pag-atake si Shu habang hinahabol nila ito, pero muli ay iniiwasan lang naman niya ang mga ito habang patuloy na tumatakbo, hanggang sa bigla siyang tinamaan ng kidlat mula sa pag-atake nila. Pero hindi naman na ito pinansin ng ating bida, dahil nga sa sanay na siyang nakikidlatan, at habang patuloy siyang tumatakbo ay biglang huminto ang mga ito at napapatanong sa kung sino ba talaga siya. Napapatanong nga din sila kung isa ba talaga siyang dragnet, pero bakit daw kaya simula pa lang ay tinatakbuhan at tinatakasan na sila ni Shu, gayunpaman ay hanga din sila sa confident at pagiging kalmado niya kahit madami silang humahabol. Masyado siyang matapang, wika din ng kanilang leader, na sisiguraduhing mamamatay si Shu sa kanyang mga kamay. Habang iniisip na dalawa na sa kanilang mga kasamahan ang namamatay pero hindi pa din nila ito nahuhuli, ngunit hindi nga daw sila pwedeng bumalik o umatras pa, dahil magmumuka silang katawa-tawa pag nalaman ng iba ito. Nagpatuloy nga sila sa paghabol sa ating bida, at dahil sa mga nadadaanan nila ay pinagdududahan na nila maging ang konting paggalaw sa paligid, dahilan upang maututan ng squirrel ang kanilang leader. Gayunpaman ay hindi pa din sila tumigil sa paghabol kay Shu, hanggang sa masyado na ang pagod ng mga ito matapos silang makalabas ng kagubatan. Nagpaalam ng magpahinga ang mga ito sa kanilang leader, upang makainom na din sana ng tubig at sinabi din nila na kanina pa nila hindi nakikita ang ating bida, dahilan upang mapatanong sila sa kung nasaan na kaya ito. Sakto naman na nakita nila ang isang bakas sa kabila ng ilog, kaya malamang nga daw sa malayo na si Shu sa kanila, pero mas mainam daw kung mag-iingat pa din sila. At sinabi nga ng leader nila na manatili na muna sila sa pwesto nila at titignan niya ang tubig o ilog. Ilang sandali pa ay sinabi nito na walang tao sa ilog at wala ding lason ng tubig nito, at tinawag nga ang kanyang mga kasama upang makainom at makapagpahinga na din. Pero ang hindi nila alam ay nagmamatyag lang ang ating bida mula sa ilalim at sinabi na oras na para pumatay. Agad na silang nagtungo sa tubig upang maghilamos at uminom.
Pero napansin ng kanilang leader na may kakaibang paggalaw sa tubig, kaya mabilis itong tumakbo pero naiwan ang kanyang mga kasama. Naagad na huli ni Shu, kaya ginamit nito ang abilidad niya upang subukang iligtas ang kanyang mga kasama, pero hindi nito kinaya ang lakas ng paghila ni Shu dahilan upang maputol ang buhangin na abilidad niya. Dahilan upang lalo siyang magalit at sabihing sumusobra na ang ating bida, naglabas nga siya ng dragon na gawa sa buhangin, habang sinasabi na masyadong malakas ang loob ng ating bida na atakihin ang kanyang mga kasama sa harap niya mismo. Agad na din niyang ginamit ang dragon upang atakihin si Shu, pero sa pagpitik ng daliri ng ating bida ay lumabas naman ang isang water dragon upang pigilan at atakihin ito. Ilang sandali pa ay muling naglunsad ng atake ang dragon ng ating bida at kinagat ang pakpak ng Earth Dragon, matapos nito ay sunod-sunod na atake pa ang kanyang ginawa hanggang madurag ang dragon ng kalaban. Habang sakal nga ni Shu ang dalawang kalaban, ay sinabi nito na mukhang mas malakas ang kanyang dragon. Hindi naman daw lubos akalain ng leader ng mga kalaban na bukod sa pagiging strength type ay may water type element din ang ating bida. Hindi nga daw niya alam na may miyembro ang Dragnet and Snares na kasing talento ng ating bida. Pero muli ay hinigpitan lang naman niya ang hawak sa leeg ng lalaking ito na lubos ang pagmamakaawa, dahilan upang mapatanong ang ating bida kung natatakot na ba siya. Masyado nga daw siyang maingay umungulwika pa nito, dahil hindi naman niya maunawaan ang salita nila. Hanggang sa tuluyan nga niyang binali ang kanilang mga leeg, at hinulag sa tubig dahilan upang makaramdam ng takot maging ang leader nilang kanina lang ay masyado ang pagkahambog. Bigla namang sinabi ni Shu na, inuulit ko ang kapal ng mukha ninyo na suotin ang uniform ng Dragnet and Snares, habang iniisip na oras na niya ito upang magyabang para makakolekt ng negative points mula sa kanyang mga kalaban. Na hindi din naman pala nauunawaan ang sinasabi o salita niya, kaya napatanong pa ang lalaking may brown na buhok. Kung ang ibig daw bang sabihin ng ating bida ay hahayaan silang mabuhay kung aalisin nila ang uniform ng Dragnet and Snares. Hindi naman nakakibo si Shu, dahil sa masyado itong na-shock nang malaman na hindi sila marunong magsalita ng Cathay pero nakuha nilang magpanggap na miyembro ng Dragnet and Snares. Ilang sandali pa ay naisip ni Shu na wala nang saysay ang subukan pang kausapin ng mga ito para sa negative points, at dahil sa wala namang ibang grupo ang nagtungo o tumulong sa mga ito ay mas mainam kung patayin na lang niya ang mga ito upang hindi na masayang ang kanyang oras. Pag-ahon nga niya sa tubig, ay napapatanong ang leader ng mga kalaban kung hindi na ba mag-snake attack ang ating bida, at kung sigurado ba siya na lalabanan niya ang mga ito ng sabay-sabay, masyadong malakas ang loob mo wika pa nga nito. Pero bigla siyang nagulat matapos makita na isa-isang namamatay ang kanyang mga kasama. Dito nga ay sinabi ni Shu na sila ang malalakas ang loob na habulin siya, tinatago nga lang daw niya ang kanyang kapangyarihan upang masiguro na walang makakatakas sa kanila. Kung hindi nga lang daw niya inaalala na pwede silang makapagtago sa kagubatan ay hindi siya magpapahabol ng magdamag sa kanila. Isa-isa pang ang inatake ni Shu ang mga natitira nitong kalaban, dahilan upang maisip ng hambog na ito na hindi talaga nagyayabang ang ating bida, at dahil dito ay kailangan na niyang tumakas upang maligtas ang kanyang buhay. Agad na niyang ginamit ang kanyang abilidad upang magtungo sa ilalim ng lupa, kaya napapatanong ang kanyang kasama kung aabandonahin na ba talaga sila, habang si Shu naman ay sinabi na kanina pa niya hinihintay ang pagkakataong ito. Ginamit nga niya ang Yin Restoring na may embryo ng kidlat upang atakihin ang leader ng mga kalaban, na nangisay matapos tamaan. Pero hindi pa nga daw tapos ang lahat, at sinabi na nararapat niyang gamitin ang mga sword spirit niya sa mga taong tulad nila. Matapos nang lumapit ang sword spirit ni Shu sa kalaban, ay napapatanong siya kung anong klaseng nilalang ang mga ito, na biglang sumampal at sumipa sa kanyang itlog. Nasaksihan naman ng lalaking may brown na buhok ang lahat ng nangyari, kaya sinabi nito na maswerte na siya kung magkakaroon siya ng normal at mabilis na kamatayan, at ayaw maranasan ang nangyari sa kanilang leader. Samantala sa campsite naman ng Dragnet and Snares, ay nakarating na sila Negrito at Zuan. Ayon nga sa kanila ay masyadong madami ang checkpoints na napagdaanan nila, pero dahil sa mataas na ang kanilang rank ay naging madali lang naman para sa kanila na makarating dito. Habang naglalakad nga sila ay narinig nila ang usapan ng ibang miyembro, ito ay ang report patungkol sa pagkakaubos ng kanilang mga kalaban sa Tigerback malapit sa White River, at napapatanong nga din ng mga ito sa kung aling squad kaya ang may lakas na ubusin ang kanilang mga kalaban. Pero ang nakakapagtaka nga daw ay walang nag-take credit o nagtungo sa kanilang commander upang mag-report patungkol sa achievement na nagawa nila.
Kaya sinabi naman ng isa na kung sinong squadman ang may kagagawa nito ay malamang sa hindi pa sila nakakabalik sa campsite. Dahilan upang magbulungan naman ang dalawa, at ayon nga sa kutob nila ay si Lucio ang may kagagawa ng pagpaslang, dahil siya lang ang bukod-tangi na kilala nilang makakagawa ng ganitong bagay, at manatiling misteryoso. At bigla namang nagulat si Zuan nang marinig na magdi-discuss sila Feng ng bagong strategy nila sa commanding center. Dito ay sinabi ng lalaking may salamin na malamang sa magpapadala sila ng mga B-rank cultivators sa frontline, dahilan upang mapatanong ang babae sa gitna kung magiging dragnets din kaya kalaunan ang mga B-rank na makaka-earn ng malaking merit, ewan ko lang din wika naman ng babae sa gilid, sabay sinabing na surprise talaga siya nang magpakilala ang 9th dragnet, at hindi nga daw nila inasahan na si Queen Lucy ang 9th dragnet. Samantala nakita naman ni Mingyu sila Zuan, kaya tinatanong niya ang mga ito sa kung bakit sila nandito. Pero dahil sa andito na lang din sila ay hindi na sila pababalayken ng Luo City, sabay tanong kung may lakas ba ng loob ang dalawa upang sumali sa labanan na nagaganap, dahilan upang magkatitigan ang dalawa habang sinasabi ang lakas ng loob. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zuan na nakapatay na din naman sila dati, pero hindi nga daw niya alam kung sapat na ang lakas ng loob na meron sila upang sumali sa labanan, gayunpaman ay nais naman nilang makatulong. Kaya naman sinabi ni Mingyu na damito na muna sila. Sinabi nga din niya na may gaganaping meeting at pwede silang sumama sa kanya kung nais nila, pero biglang tumunog ang kanyang cellphone, at tumatawag nga si Lucio. Agad naman niyang sinagot ang tawag ng ating bida, at tinanong kung nasaan na siya, pero sinabi ni Shu na wag na niyang subukan pang alamin kung nasaan siya ngayon, at mas mainam kung makinig na lang siya sa lahat ng sasabihin ng ating bida. Sinabi nga ni Shu na mayroon siyang nakalaban na special team kagabi, at binubuo ito ng 10 miyembro ng mga C-rank at isang B-rank bilang leader nila, pero ang nakakapangamba nga daw ay suot ng mga ito ang uniform ng Dragnet and Snares. Sinabi nga din niya na ang mga special team ng kalaban ay kasalukuyang nagkalat sa kagubatan at nagpapanggap na miyembro ng Dragnet and Snares, kaya mainam sana kung maabisuhan agad nila ang lahat ng miyembro ng organisasyon. Sige gagawin ko agad ang sinabi mo wika naman ni Mingyu, pero humirit pa nga ang ating bida at sinabi na mas mainam kung may code sila. Sinabi nga din niya na ang kanyang code ay sili-sali, at sino mang magkamali sa code ay papatayin niya. Ano naman ang magiging code namin tanong ni Mingyu sa ating bida, na sinabing ang code nila ay kayo na ang magbasa, dahilan upang magalit si Mingyu at sabihin na mukhang nagyayabang lang siya sa galing niya sa tongue twister, pero nagbibiro lang naman daw pala ang ating bida at sinabi na si Mingyu na ang bahala sa kanilang code dahil mayroon pa siyang kailangang paghandaan, kaya naman tinatanong ni Mingyu kung ano ang plano niya at saan siya pupunta. Pero hindi na sumagot si Shu at pinatay ang tawag. Matapos nga ang tawag ay iniisip ni Shu na sa loob ng ilang araw ay pwede siyang makapaslit sa campsite ng mga kalaban sa Tigerback, iniisip nga din niya kung may impormasyon o matutuklasan ba siya patungkol sa misteryosong lalaki pag nasa camp na siya ng mga kalaban. Si Lucio ba yun tanong naman ang dalawa, at sinabi nga ni Mingyu na nakapatay ng special team si Lucio na binubuo ng siyam na C-rank at isang B-rank, dahilan upang lalong humanga ang dalawa sa lakas ni Shu, B-rank pa lang din siya pero kaya niyang pumatay ng ganun kadami wika nga nila, at paano pa daw kaya pag A-rank na siya? Huwag na kayong mainggit wika naman ni Mingyu at sinabi na balang araw ay kaya din nilang gawin ang ginagawa ni Shu, sabay inanyayahan ng mga ito na magtungo sa command center, habang may nakikinig naman sa ilalim ng lupa. Ito nga ay walang iba kundi si Xiao Yu na napapaisip, maging sila Mingyu nga daw ay hindi alam ang kasalukuyang lokasyon ni Lucio, kaya iniisip din niya na wala siyang ibang pwedeng asahan para hanapin si Shu, kundi ang sarili niya lamang. Pagsapit naman ng gabi ay nagsimula na sa pagpatrol at paghunt ng mga kalaban sila Zuan, para makaipon ng credit at achievements. Makalipas naman ng ilang araw ay dumating ang report patungkol sa frontline, nakasaad nga sa report na nawawala o hindi na nila makontak ang mga special team nila, kaya malamang daw na napatay na ito ng mga elites ng Dragnet and Snares. Inaasahan naman na daw ng Saint na may problema sa plano ng kanilang mga kasama, pero mas mainam nga daw sana kung ang suggestion na lang niya ang sinunod nila at hindi ang sinabi ng pangit na bishop, at dahil sa naging pagkakamali na ito ay nawala ang trump card o mga special teams nila. Dapat talaga sinunod na lang nila ang plano, dahil mas mukha itong epektibo wika naman ito. Pero sinabi lang naman ng Saint na wala na silang magagawa sa nangyari at hindi din ito ang oras para sa papuri, sabay tanong kung alam na ba ng lahat ng leader ng kasamahan nilang organisasyon ang patungkol sa balitang ito.
At alam na nga daw ng ibang organisasyon ang patungkol sa pagkawala o ubos ng special team nila. Kaya ngayon ay naghahanda na sila upang ipadala ang mga elite cultivators nila. Bukod dito ay madami pa din naman daw natitirang mga individual cultivators sa Tigerback na pwede nilang mag-amito pakinabangan. Mainam kung ganun wika naman ng Saint, dahil ang digmaan nga daw na ito ay hindi matatapos hanggat may mga sundalo o cultivator pa na magagamit ang bawat kampo. Sabay tanong kung ano na ang bagong balita sa Dragnet and Snares at sa misteryosong lalaki. Sinabi naman ito na wala pang bagong post mula sa misteryosong lalaki, at kung sa Dragnet and Snares naman daw ay ang pagdating ni Nieting sa kanilang campsite ang pinakabagong report. Masyado nga ang gulat at tuwa nila matapos makita si Nieting na dumating sa campsite. Si Nieting nga daw ang leader ng organisasyon kaya importante ang presensya nito sa kanilang camp. Pagsapit naman ng gabi ay abala ito sa pagbabasa ng mga reports patungkol sa mga naganap na labanan. Hindi nga daw inaasahan ni Nieting na magiging pabor sa kanila ang resulta ng labanan sa Tigerback, at malamang na si Lu Shu ang dahilan nito. Ilang sandali pa ay pinatawag nito kay Mingyo si Ma Eugene. May mga kailangan nga daw tanungin si Nieting patungkol sa misteryosong lalaki na nakita ni Ma Eugene. Sinabi nga din niya na malakas ang kutob niyang si Lu Shu ang nakita nila. Bigla namang naisip ni Mingyo na inabot ng 3 oras sa pag-review ng records o report si Nieting, gayunpaman ay may sapat pa din itong oras upang alamin ang mga bagay o impormasyon patungkol kay Lu Shu, kaya naisip niya na si Lu Shu ang inaasahan ni Nieting o ang magiging susi sa upang manalo sila sa digmaan na ito. Ilang sandali pa nga ay dumating na si Ma Eugene. Sinabi nga niya na nung gabing yun ay napansin nila ang isang apoy, at nang makalapit sila ay nakita nila ang isang binata na may pangkaraniwang kasuotan lang naman. Pero sa paligid nito ay ang mga patay na banyagang cultivator. Siguradong si Lu Shu yun wika naman ni Nieting, dahilan upang matuwa naman si Ma Eugene dahil nakita at nakausap na niya ang 9th Dragnet, at dahil sa napag-alaman niya na 9th Dragnet ang nakasama nila ay hindi na daw siya magtataka kung bakit sinabi niya na mapanganib sa Teaser River at dapat silang lumayo sa lugar na yun. Pero nakipagtalo pa nga daw siya noon at sinabi na kailangan nilang harapin ang panganib. Kaya tinanong naman ni Nieting kung ano ang naging sagot ni Lu Shu, na sinabing siya na ang bahala na humarap sa mga kalaban. Natawa naman si Nieting at sinabi na sulit ang kanyang pangungulit, dahil ngayon ay handa ng harapin at tanggapin ni Lu Shu ang responsibilidad para sa kanilang organisasyon at bansa. Bukod dito ay sinusugal din ni Shu ang kanyang buhay patunay na kaysa na talaga nila ito. Hanggang sa pagtayo nga ni Nieting ay tumatawa pa din ito. At ilang sandali pa ay inutusan niya si Mingyo upang ay patawag ang lahat ng miyembro ng Dragnet and Snares, upang ayusin at makapagtalaga ng bagong squads. Masusunod wika naman ni Mingyo, sabay tanong kung may bago ba siyang plano, pero muli ay tumawa lang si Nieting at sinabi kay Ji Chao na ilabas ang karga ng Space Ring. Agad namang ginamit ni Ji Chao ang Space Ring upang ilabas ang mga bronze armor na nakuha ng ating bida mula sa nakaraang ruin. Dahilan upang mamangha ang mga ito habang sinasabi na ang 9th Dragnet ang mga nakakuha nito sa Lopnur Ruins. Sinabi nga ni Ji Chao na ito ang malaking sorpresa na hinanda nila para sa mga banyagang cultivator, at inaasahan nila na magagamit nila ng maayos ang mga ito upang turuan ng leksyon ang mga mananakop o kalaban nila, para ipaalam na din sa kanila na sino mang kumalaban sa Dragnet at Snares ay dapat mamatay. Makalipas nga ang ilang oras ay nakabalik na ang lahat ng miyembro ng Dragnet and Snare sa campsite, at dito ay sinuot nila ang mga bronze armor. Libu-libong miyembro nga ng Dragnet and Snares ang nagtipon at nakatayo sa harapan ni Nieting. Tahimik nga lang ang lahat ng ito habang nakatingin kay Nieting, pero sa puso nila ay nag-aalab ang pagnanais na protektahan ang kanilang bansa at mga mamamayan nito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nieting na nag-cultivate sila para sa mga ganitong pagkakataon. At dumating na nga ang oras para ipakita nila ang kanilang lakas at protektahan ang bansa nila laban sa mga banyaga. Sinabi nga din niya na kasalukuyang sinasalakay ang kanilang bansa at malaking banta ito para sa buhay at seguridad ng bawat tao na naninirahan sa Cathay, kaya hindi pwede na panoorin na lang nila ito at wala silang gawin. Sinabi nga din ni Nieting na ang paglaban nila ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang sarili, pamilya at mga kasamahan na namatay sa digmaang ito. Kaya humayo kayo at magpakarami wika ni Nieting, humayo kayo at lipulin ang lahat ng banyaga na mananakop pala, dahilan upang magsigawan ng mga ito at sinabi na ang mga trespassers ay dapat mamatay. Tuloy-tuloy nga ang sigawan nila hanggang sa makalabas sila ng campsite ng Dragnet and Snares, habang si Nieting ay pinapanood lang naman ang mga miyembro nilang pasugad sa mga kalaban.